sa habang panahon, maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighating tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Ang mahiwagang pag-ibig ng Diyos. Kailan ba natutuwa ang isang ina sa kanyang anak? Kailan ba masarap halik-halikan at yapus-yapusin ng ina ang kanyang supling? Pag ang bata ba ay makulit o kaya ay nagsusungit? O di kaya kung siya ay hindi naging masunurin? Di ba mas kinagigiliwan ng isang ina ang anak pag sila ay parang tupang maamo, pag sila ay nagpapakabait? Di ba mas mainam silang mahalin pag sila ay naging masunuring mga anak? Kailan ba mas maligaya ang isang ama na magbigay ng mga regalo, ng mga kaloob para sa kanyang mga anak? Kung sila ba ay nagsusuwail? Nasisiyahan kaya ang isang ama pag nakita niyang sinira o di kaya binaliwala ng kanyang mga anak ang regalo na taos-puso niyang ibinigay? Kailan ba ipinagmamalaki ng isang ama ang kanyang mga anak? Kapag sila ba ay nalulong sa masamang gawain? O di kaya kung sila ay nasadlak sa kadiliman ng pagkakasala? Kung sila ba ay natutong magrebelde at suwayin ang kanyang mga utos?
Di ba mas lalong ikinatutuwa ng isang ama pag nakita niya ang angking kabutihan ng kanyang mga anak kapag sila ay naging masunurin, responsable, at mabait. Ngunit, ang pag-ibig ni Jesus ay kamangha-mangha, kagilagilalas. Ang pagmamahal ni Jesus ay di natin lubos maunawaan. At ang tanging masasabi natin bilang paliwanag ay dahil si Jesus ay Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. Hindi natin kayang sukatin. Kailan ba ipinakikita, ipinapadama ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin? Kailan niya ba piniling ibigay sa atin ang kanyang pagsamo, ang kanyang pag-aaruga, ang haplos ng kanyang pagmamahal? Ibinigay niya ito nang tayo ay naging mabuti? Ipinakita ba ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang tayo ay karapat-dapat? Mahiwaga ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat lumapit siya kahit sa kapangitan ng ating ugali. Nakita niya tayo sa kaitiman ng ating mga budi, ngunit hindi siya nandiri o ibinaling ang kanyang titig. Bagkos, tayo ay kanyang niyakap, tinanggap. Habang nasa gitna tayo ng ating kasamaan, habang tayo ay nalululong sa putik ng ating pagkaswail, ito ang itinakdang panahon para ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Sa mga mayayabang, sa mga mapagkunwari, sa mga kinamumuhian at nagmumuhi, sa kanila, sa atin, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sa gabing siya ay pinagkanulo, sa gabing siya ay iniwan ng mga taong minahal at tinuruan niya, sa gabi din iyon ibinigay niya at inalay ang kanyang buhay at sarili. Ipinakita niya kung gaano kalalim, gaano kalaki, gaano kalawak ang kanyang pag-ibig. Sa gabing iyon, habang nang magkakasama sila ng kanyang mga disipulo sa huling salo-salo, ipinagunita ni Jesus sa atin ang kanyang pag-alay. Na kahit paman sa ating kasalanan, dahil nga sa ating mga pagkakasala, ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Sa gabing iyon, ihinabili niya na huwag nating kalimutan kailanpaman. May kapatawaran, may ibinigay sa atin isang biyaya, isang alaala, isang kapangyarihan, ang mahiwagang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito, tayo ay nagbago. Dahil dito, tayo ay nalinis, ibinangon muli sa ating pagkalugmok, nabigyan ng kalakasan ng ating kahinaan, nahango sa putik ng ating pagkamuhi. At habang sumasapit tayo sa hapag na ito, para muli magsalo-salo, sinariwa, ibinalik tayo doon ng gabing iyon. Muli nating ibinubuhay sa ating puso't isipan, may kapatawaran, may pagbabago, may muling pagkabuo, may pag-ibig, dahil sa dugo niyang dumadalog, dahil sa buhay niyang inaalay sa atin. Mahiwaga ang pag-ibig ng Diyos. Lubos pa sa inaasahan natin. Lubos pa sa karapat-dapat nating matanggap. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Banal at makalangit. Dahil dito, ito ay mananatili. Ito ay walang katapusan. At ito ang biyaya ng Diyos.
Precious body, precious blood, here in bread and wine. Here the Lord prepares the feast divine. Bread of love is broken now, cup of life is poured.